Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin niyo po akong Tani at 24 anyos na rin po ngayon. Itong kwentong ibabahagi ko ay kwento ng nanay ko na tawagin naman po natin sa pangalang Leonie. Matagal na panahon na nang mangyari ito. At ayon nga sa mama ko, ay mga 10 taong gulang pa lang daw sa noon. Habang yung kapatid naman niyang tawagin nating Tita Sean ay mga 7 taong gulang daw noon. Nung una daw, ayon kay mama, ay wala daw siyang alam tungkol sa trabaho ng kanyang mga magulang. Basta't parati lamang daw silang naroon sa bahay nila, partikular na sa kanilang kwarto at para bang nagdadasal daw sa loob dahil sa mga mumunting ingay na kanilang naririnig na magkapatid. Marin ngang pinagbabawalan ni Lola Anda itong si Mama at Tita na wag nang gagalawin yung mga gamit na nasa loob ng kwarto. At kapag nangyaring ginalaw nga nila yung mga yon, ay paniguradong malilintikan daw silang magkapatid. Kahit namura pa nga yung kanilang isipan noon na magkapatid, ay napapaisip na lang daw sila kung bakit tuwing Martes at Biyernes ay may mga nagpupuntang tao sa kanila. Paisa-isa raw kung minsan naman ay magkakasama o grupo nga ng mga tao. Parati daw galit yung mga yon, na para bang nagsusumbong sa mga magulang ni na mama sa hindi naman niya malamang dahilan. Kapag nagkukwento na raw yung mga hindi kilalang bisita sa kanila, ay pinapalabas muna sina mama at tita ng kanilang mga magulang. Hayaan silang maglaro sa may bakuran kasama nga yung nakatatanda pa nilang pinsan, na siya bang tila tagapag-alaga nga nilang dalawang magkapatid. Hanggang kalaunan, napag-alaman na rin daw nilang magkapatid na yung pinagkakakitaan pala ng kanilang mga magulang ay ang pangungulam o di kaya ay pangbabarang. Pero hindi naman daw ganun kasama yung mga ito dahil hindi raw nila tinatanggap kapag alam nilang yung gagawan nga nilang tao ay inosente naman at matino. Kumbaga yung tanging kinukulam lamang daw nila ay yung mga taong gumagawa ng masama o hindi kaya ay may mga atraso sa kapwa, o yung mula rin sa kanilang mga customer na hindi nga nakamit yung hustisya na nababagay lang na gawin. Isang Martes nga ng tanghali noon, meron daw sasakyan na tumigil sa may tapat ng bahay nila mama habang naglalaro nga sila ni tita. Isang magandang babaeng araw na may kalakihan yung tiyan yung bumaba doon sa sasakyan, at meron daw itong kasama na marahil ay ina nga nito. Napakaamo daw ng mukha ng babae, kaso nga lang ay tila ba nang hihina raw ito at halatang problemado. Sa tansya nga ni mama ay mga nasa mid-20s nga yung babaeng yon. Dali-dali lamang lumabas ng bahay si Lola Anda noon, pati na rin si Lolo Serbo, nang marinig nga yung kanilang pagtawag mula sa labas ng bahay. Kaya naman magiliw nga nila itong sinalubong at binati na tila ba matagal na rin po nila itong kilala. Habang nag-uusap raw sila, pinakilala nga nila noon si mama at tita sa kanilang mga bisita. Kinamusta naman daw sila ng mga ito bago nga sila tumuloy sa pagpasok sa bahay. Habang nagkukwentuhan daw sila, ay bakas na bakas sa mukha ng ina ng babae yung galit at pagkadismaya. Hayop na lalaki yon. Matapos buntisin tong anak ko, iiwan na. Sad pa raw ng ali noon kay Lola, habang galit na galit at napapailing pa. Tumangutang lamang daw si Lola noon habang patuloy na nakikinig sa mga sentimiento ng ali. Kahit na hindi pa masyadong makaunawa ng mga bagay-bagay si mama, ay unti-unti naman niyang naintindihan yung tunay na mga nangyari. Huwag kang mag-alala, mamayang gabi, asahan mong magbabayad yung lalaking yon. Nagkakamali siya sa ginawa niya sa inyo. Saad rin daw ni Lolo noon sa ali, na nagpasalamat naman daw sa kanilang mag-asawa. Bago pa nga tuluyang umalis ng bahay yung mga ito, inabot daw ng babaeng yon yung isang sobre na medyo makapal, at tinanggap naman daw yun ni Lolo, at saka nagpasalamat nga rin daw sila. Kinagabihan nga nung araw din na yon ay maaga raw na natulog si tita at yung pinsa ni mama, habang si mama naman daw ay tila hindi mapakali at paikot-ikot lamang sa higaan. Maya-maya pa ay bumangon daw si mama upang uminom ng tubig. Papalapit na sana siya sa may tapayan nila ng tubig
nang marinig nga yung kung anong ingay na nagmumula doon sa loob ng kwarto ng kanilang mga magulang. Dali-daling lumapit doon si Mama upang pakinggan ang kung anong naririnig niya mula doon. At mula nga sa malit na siwang sa pinto, ay takang-taka si Mama nang makita niyang hubot-hubad yung kanyang mga magulang, habang nakadapa sa lapag at may kung anong binibigkas na mabilis na makataga, ngunit hindi naman daw niya maintindihan. Kahit na alam nilang magkapatid yung tungkol sa sikreto ng kanilang mga magulang, ito pa lang daw yung unang pagkakataon na nakita nga nila yung ganong ritual mula sa dalawa. Dahil nga doon ay hindi nga napigilan ni Mama na pumasok at hawakan pa raw sana ni Mama noon yung braso ni Lola upang tanungin kung ano nga ba yung kanilang ginagawa. Pero halos panawan daw siya ng ulirat nang biglang may kung sinong kumapit mula sa likuran at dali-dali daw nitong tinakpan yung bibig ni Mama habang binubuhat nga siya papalabas ng kwarto. Habang buhat daw siya ay doon nga napansin ni Mama na yung pinsan pala nila yon at dali-dali raw siyang pinasok sa loob ng kanilang kwarto. Matapos nga nilang makapasok ay doon nga sinabi nito kung gaano kaimportante kay Lolo at Lola yung ritual na yon. Alam raw pala nitong pinsan ni Mama na tawagin nga nating Tita Hilda yung mga nangyayari. Nung kumalma na nga si Mama dahil sa ginawang pangpalubag ng loob ni Tita Hilda, ay doon pa lang daw siya nakabalik sa pagtulog. Nung umaga ding yon, habang naglalaro si Mama at Tita sa may bakuran, ay may napansin nga si Mama na isang matandang lalaki na tila ba patingin-tingin sa bahay nila at padaan-daan din. Kaya naman sinubukan daw niya yung lapitan. Paglapit ni Mama sa matandang lalaking yon, ay agaran daw itong naglakad palayo na para bang umiiwas. Pero ganoon na lang yung pandidiri ni Mama nang maamoy yung nakasusulasok na samyo. Kaya naman hindi na nga niya napigilan yung sarili at napatakip raw siya ng kamay sa kanyang ilong. Bago nga ito bumalik sa pakikipaglaro kay Tita. Kinagabihan ng araw din na yon, habang nag-aasikaso nga ng pangpaligo ay hindi sinasadya ni Mama na marinig yung usapan ng kanyang mga magulang na tila ba may dinaramdam yung mga ito. Mahal, kailangan nating mag-ingat. Hindi pala isang ordinaryong tao yung ating dinali. Saad pa raw ni Lola noon kay Lolo, na noon ay nakikinig nga rin sa kanya. Oo nga, hindi ko akalaing aswang pala yung lahi ng lalaking tinapos natin. Mag-ingat ka, dahil baka maghiganti yung aswang na yon at hindi makakapayag yung mga yan na hindi makabawi. Saad naman daw ni Lolo noon. Agad na pumasok sa buong katawan ni Mama yung kung anumang kilabot matapos marinig yung mga usapan nilang yon. At hindi nga rin nakalain ni Mama noon na parang totoo nga talaga na meron talagang mga nilalang na tinatawag nilang aswang, dahil maging yung kanyang mga magulang ay naniniwala doon. Ganoon na rin yung pag-aalala nito dahil sa tanang buhay niya, yun pa lang daw yung unang pagkakataon na mag-alala ng ganon yung kanyang mga magulang. Kaya naman maging siya ay nagsimula na ring mag-alala. Habang nasa kasarapan ng tulog sila Mama at Tita noon, ay ganoon na lang yung gulat nilang dalawa nang biglang makarinig si Mama ang isang malakas na pagbagsak ng kung anumang parang nanggaling sa itaas. Kaya naman napabangon nga sila ni Tita upang tignan kung ano nga ba o sino yung may gawa ng ingay na yon sa kanilang bubungan. Pero bago pa sila makalabas ng tuluyan ng kanilang kwarto, ay nakita raw nilang dalawa na humahangos palabas ng kanilang bahay yung kanilang ama. Habang may hawak-hawak na parang isang mahabang itak. Mahal, huwag kang lumabas. Hindi naman makakapasok sa bahay yung aswang dahil sa mga proteksyong nakakarga dito. Saad pang araw ni Lola. Hindi maaring hindi ko harapin yung aswang na ito. Dahil kung hindi, parati na tayong gagambalain ng tampalasang nilalang na yan. Matapang naman daw na saad ni Lolo. Dali-dali siyang lumabas ng bahay habang sigaw ng sigaw sa kawalan. Nagtataka man kung sino nga ba yung sinisigawan ni Lolo. Ay dali-dali rin daw na dinungaw ni Mama yung bintana. At doon ay gano'n na lang yung kanilang gulat nang makita yung isang kulay itim na nilalang na may wangis ng isang paniki dahil sa naglalakihang mga pakpak nito.
Walang ano-ano ay sinugod daw nito si Lolo. Subalit mabilis lamang niya itong nailagan. Ilang ulit pa raw na umatake yung nilalang. Pero naiiwasan yun ni Lolo. Anak mo siguro yung nadali namin ano? Walang personalan kaibigan. Ang anak mo ay nakaatraso rin. At nang agrabyado na hindi rin namin mapapalampas. Sigaw pa raw ni Lolo noon. Huwag kang mag-alala. Meron din akong proteksyon. Kaya't kapag lalo kang lumapit sa akin, paniguradong lalo ka lang manghihina. Wika pa raw ni Lolo noon. Hanggang sa animoy lumapag nga raw yung nilalang na yon at parang nagbalik sa kanyang normal na anyo. Pero siyempre hindi pa rin normal dahil mabalahibo pa rin yung katawan nito at napakaitim ng kanyang balat. Kitang-kita rin yung kanyang nagbabagang mata sa dilim. Naanimoy isang mabangis na hayop na handang umatake kay Lolo anumang sandali. Doon na nga rin nabanggit ni Lola na meron din umanong proteksyon si Lolo. Pero hindi naman daw yun yung tipong malakas talagang proteksyon. Dahil pangkukulam raw talaga yung kanilang forte. Doon daw sila magaling. At hindi naman daw sila antingero kaya't hindi nga nila kayang gumawa ng malakas na anting-anting o kung anuman. Naging kampante rin daw sila lalo at hindi nga nila inaasahan na matutuntun sila ng kanilang mga kalaban. At hindi rin daw nila inaasahan na aswang pala yung pamilya ng lalaking kanilang dinali. Nagpang-abot nga po si Lolo at yung nilalang noon. Nakikita po naming nagdudumugan yung banga ito. Mukhang nagawa namang tagain ni Lolo yung nilalang at napahiyaw pa nga po ito ng ubod ng lakas na talagang umalingaw-ngaw sa paligid. Lalo na't napakatahimik po ng gabi. Pero mukhang hindi rin malubha yung pagkakataga sa kanya ni Lolo. Lalo at nagagawa pa rin po nitong dumugin yung lolo ko. Doon ng araw na paiyak noon si Mama at si Lola. Hanggang sa makita po nilang nagawang sakali ng aswang na yon si Lolo. Sabi pang araw ni Lola, mukhang mataas na uri daw yun ng aswang na hindi basta-bastang tatablan kung mahina lamang yung pangproteksyon mo. Ganon na lang yung pagkataranta ni Lola noon nang makita niyang parang papatay na raw ng nilalang si Lolo. Ganon din si Mama. Iyak raw sila ng iyak noon. Hanggang sa nakita nga nilang parang nanghihina na raw si Lolo at doon na nga raw naglakas ng loob si Lola na sinundan naman daw ni Mama. Pero paglabas nga nila ay huli na raw yung lahat. Dahil nang abutan daw nila si Lolo at yung nilalang ay hindi na raw gumagalaw si Lolo. At katunayan ay hindi na rin daw yun ginagalaw ng nilalang na yun. Paika-ika raw noon na lumalayo yung aswang habang umaangil pa rin. At ang sabi pa raw nito, ganti ko lang yan sa ginawa ninyo. Hindi naman nyo kailangang patayin yung anak ko eh. Pero ginawa nyo pa rin. Alam nyo ba, kinukumbinsi ko siyang panagutan yung bata. At malapit ko na sana siyang makumbinsi kung hindi lang kayo pakialamera. Pinatay nyo yung anak ko. Kaya't buhay rin yung kapalit. Wika pa raw ng aswang noon. Gumanti ka kung gusto mo. Pero asahan mong babalikan ko rin kayo dito. At baka kasama ko na yung iba sa mga angkan ko. Sambit pa raw nito bilang banta. Kahit anong subok raw nilang gisingin si Lolo, talagang hindi na raw ito gumagalaw. At tuluyan na nga itong nawala ng buhay. Walang nagawa si Lola at Mama noon kundi umiyak na lang ng umiyak. Pero ayon nga kay Mama nitong naikwento na nga niya ito sa amin. Kung iisipin daw, talagang may mali ring ginawa sila Lolo at Lola. Siyempre mga magulang niya yun kaya't kakampihan niya. Pero hindi rin daw siya magbubulag-bulagan na itatanggi niya na walang kasalanan yung kanyang mga magulang dahil talagang meron din. Para kay Mama, hindi nga dapat nila pinatay yung lalaking yon. Sana ay binigyan lang nila ng leksyon, ang kaso nga lang ay binawian nila ng buhay. At nung siningil nga sila ng nanay ng lalaki, ay buhay rin ni Lolo yung naging kapalit. Ito po yung malungkot na kwento ni Mama. Magmula po nang mangyari yun, tumigil na rin po si Lola sa kanilang mga maling ginagawa. At sinubukan na lang din po nilang magtulungan upang mabuhay. Nagtitinda raw sila ng gulay noon. At kahit meron daw pumupunta para sa serbisyo ni Lola, ay talagang tinatanggihan na nga niya at sinasabing tumigil na siya sa mga ganong gawain. Magmula naman daw na unti-unti naman daw silang nakaahon. Ito po yung kwento nila.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig dito at paalam.